Ang utos ng poon, siyang pinubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwiran. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwiran. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawamis. Siya'y nakatamay at naipapadpad kung hangin umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwiran. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nanalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdalak kayo't magdiwang malaki ang nakalang gantimpala ng tanan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patat na lugar. Naroon ang marami sa kanya malagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem. At sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanya sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan o inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisiparo ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati
at magsisitangis. At sa aba ninyo, kung kayo ay pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. I hope and pray that you are well. Please stay well and blessed. Amen? May confession lang po ako sa inyo. Okay lang po ba? Sana po huwag niyo akong i-chismis o i-marites. Ha? Nung pong bata ako, mainggitin ako. Ano pong kinainggitan ko? Yung aking pong best friend noon. Bakit? Kasi naalala ko po, yung bahay ng best friend ko, bagong gawa noon. Kapag bumibisita po ako dun sa bahay nila, sabi ko, buti pa siya, may sarili siyang kwarto. Doon po kami nag-i-stay, naglalaro dun sa kwarto niya. May sarili siyang kama, may sarili po siyang table. Napakaganda po ng kwarto niya. Habang kami naman po noon, dahil mahirap lang po kami, nakikitira po kami dun sa aking lolo at lola. Doon lang po kami sa isang kwarto, sama-sama. Kami pong apat. Ako, yung kapatid ko, nanay ko, si tatay. At pag natutulog po kami, tabi-tabi kami. Siksikan po kami doon sa kwarto. At pagkatapos, yung bahay pa po namin, luma na. Gawa lang po sa kahoy. Inggit na inggit po ako doon sa best friend ko dati. Kasi bukod pa po doon sa meron siyang sariling kwarto, sariling kama, napakaganda po ng dining area nila. Di ko po makalimutan. Gawa po sa glass, salamin, yung kanilang dining table. Kapag umupo po kayo doon sa mga upuan nila, napakasarap na upuan, napakalambot, napakaliwanag po nung kanilang hapagkainan. Habang doon naman po sa bahay namin, kung saan po kami natutulog doon sa kwarto, doon din po kami kumakain. Ang ginagawa po namin, kapag dinner na, kapag hapunan, maglalapag lang po kami. Doon po kami sa flooring mag-i-squat. Doon po kami kumakain. Yung tatay po ng aking best friend, naka-abroad po noon, seaman siya. Isa pa po yun sa kinaiingitan ko. Kasi lahat po ng gusto ng aking best friend, binibili po ng tatay niya. Binili po siya ng Game Boy, binili po siya ng PlayStation. Kaya nga po palagi ako pumupunta doon sa bahay nila kasi doon lang po ako nakakapaglaro ng mga ganong klaseng laruan. Habang yung tatay ko naman po, local lang. Dito lang po sa Pilipinas nagtatrabaho. Dahil po kakaunti ang sweldo, sakto lang po kami nakakaraos. Thank sa you so buhay. much sa mga nanonood. Minsan pa nga, nagkukulang po 8 minutes yung na pera sa natin ating pagla-live. para Bye-bye. matustusan yung aming mga pangangailangan.